Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas. Sa araling ito, ating mailalarawan ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ating maiuugnay ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay at maihahambing ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng ating bansa. Handa ka na ba? Sa nagdaang aralin ay iyong natutuhang napakasagana sa mga pinagkukunang yaman ang ating bansa. Sa aralin namang ito ay ating pag-uusapan ang mga gawaing pangkabuhayang kaugnay ng mga likas na yamang mayroon tayo. Paano nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ang mga pinagkukunang yaman ng bansa? Nakikilala mo ba kung anong ikinabubuhay ng mga taong nasa larawan? Ano ang ibig sabihin ng gawaing pangkabuhayan? Ano-ano ang mga gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas? Ang gawaing pangkabuhayan ay tumutukoy sa mga hanap buhay o trabaho ng mga tao upang magkaroon ng kita at matugunan ang kanilang pangangailangan. Narito ang mga halimbawa: pagsasaka, pangingisda, panggugubat, pagmimina, industriya, komersyo at serbisyo. Ugnayan ng likas na yaman at kabuhayan. Hindi magiging maunlad ang isang bansa kung walang wastong paggamit ng likas na yaman. Ang mga likas na yaman ang nagbibigay ng pagkain, hanapbuhay, hilaw na materyales, mga produktong iniluluwa sa ibang bansa at kita ng bansa. Ang heograpiya ay nakaaapekto rin sa kabuhayan. Kung ang lugar ay may malawak na kapatagan, pagsasaka ang karaniwang hanap buhay dito. Pangingisda naman ang karaniwang hanap buhay kung ang lugar ay napapaligiran ng dagat. Kung ang lugar ay maraming kagubatan, panggugubat naman ang pangunahing hanap buhay. Pagmimina naman o mining kung ang lugar ay may deposito ng mineral. Kung ang lugar ay maraming lungsod, pangkabuhayang industriya at komersyo ang pangunahing hanap buhay dito. Narito ang mga gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas. Mga gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas: pagsasaka, pangingisda, panggugubat, pagmimina, at pang-industriya at pang-komersyo. Pagsasaka. Pagsasaka o agriculture. Ang pagsasaka ay pagtatanim ng mga pananim upang magkaroon ng pagkain at kabuhayan. Bakit angkop ang Pilipinas sa pagsasaka? Dahil mayroon itong klimang tropikal, matabang lupa, sapat na ulan, malawak na kapatagan, mga lambak, mga talampas at mga kabundukan. Ang Rehiyon 3, partikular ang kapatagan ng Gitnang Luzon, ang itinuturing na kamalig ng palay ng Pilipinas, sapagkat dito nagmumula ang malaking bahagi ng palay na panusto sa pangangailangan ng bansa. Hindi lamang mga kapatagan ang ginagamit na lupang sakahan. Ang mga gilid ng bundok ay tinataniman din ng iba't ibang pananim, tulad ng hagdang-hagdang palayan sa Ifugao na makikita sa Cordillera Administrative Region at mga talampas sa Bukidnon sa rehiyon ng Hilagang Mindanao at maging mga lambak tulad ng lambak ng Trinidad sa Benguet sa Cordillera Administrative Region. Dahil sa malalawak na kapatagan at matatabang lupain, ay nagaani ang mga lupain ng rehiyon ng bansa ng iba pang mga produktong agrikultural. Narito ang mga rehiyong kilala sa kanilang produkto. Nangunguna na dito ang Gitnang Luzon
na ang pangunahing produkto ay palay, kung kaya naman tinawag silang kamalig ng palay ng Pilipinas. At ang Nueva Ecija sa gitnang Luzon, ang pangunahing produkto pa rin ay palay. At ang Nueva Ecija ay tinaguriang Rice Bowl of the Philippines. Ang Isabela naman na ang pangunahing produkto rin ay palay ay tinawag ding Rice Granary of the North. At narito ang iba pang mga produkto ng iba't ibang rehiyon. Ang Ilocos na ang produkto naman ay bawang at tabako. Ang Cagayan naman ay mani. Ang Bicol ay abaka. Ang Batangas, Cavite at Quezon ay may produktong kape. Ang La Trinidad Benguet naman ay mga gulay, kung kaya naman tinawag silang Salad Bowl of the Philippines. Ang Negros Occidental, ang pangunahing produkto nila ay ang tubo, kung kaya naman ang tawag sa kanila ay Sugar Bowl of the Philippines. Ang lalawigan ng Iloilo ay pangunahing produkto rin ang palay, kung kaya naman sila ay tinawag na kamalig ng palay ng Kanlurang Visayas. Ang Cebu naman ay mais, ang Bukidnon ay pinya. Nasa kanila ang pinakamalaking plantasyon ng pinya, kaya tinawag silang Pineapple Capital of the Philippines. Ang Davao naman ay kilala rin sa mga produktong durian at mangosteen, at ang Cotabato ay ang produkto ring palay. Muli, narito ang mga mahalagang produktong agrikultural ng ating bansa: palay, mais, nyog, tubo, kape, abaka, patatas, gulay, bawang, tabako, mani, pinya, durian, mangustin at marami pang iba. Pangingisda. Pangingisda o fishing. Ang pangingisda ay panguhuli at pag-aalaga ng mga isda at iba pang yamang dagat. Bakit maraming mangingisda sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan. Mayroon itong dagat, ilog, look at lawa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2022, ang kabuang dami ng produksyon ng isda sa bansa ay umabot sa 4.3 milyong metriko tonelada na nagkakahalaga ng 326.57 bilyong piso. Sa pangkalahatan, ang Central Luzon ang naitalang may pinakamataas na produksyon ng yamang dagat sa buong Pilipinas. Kabilang na rin ang Western Visayas at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Narito ang ilang mga yamang dagat ng ating bansa: isda, hipon, alimasag, talaba, pusit, kabibe, suso, perlas at napakarami pang iba. Dahil nga isang kapuluan ang Pilipinas, maraming mga lugar sa bansa ang itinuturing na pamayanang pangisdaan. Kaya naman ang pangingisda ay isa sa itinuturing na pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng maraming Pilipino. Ang dagat kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea ang itinuturing na isa sa pinakamalawak at pinakamayamang pinagkukunan ng yamang tubig o yamang dagat ng Pilipinas. Ang dagat Sulu naman ang itinuturing na pinakaproduktibong pangisdaan sa buong bansa. Panggugubat. Panggugubat o forestry. Ang panggugubat ay ang wastong paggamit ng mga yamang gubat. Hindi lamang pagputol ng puno ang ibig sabihin nito. Kasama na rin dito ang pagtatanim ng puno, pag-aalaga at pagpapanatili ng gubat, pagkuha ng yamang gubat ng wasto, at pag-iwas sa iligal na pagputol ng puno. Ang Pilipinas ay may malawak na kagubatan na sumasakop sa halos 24% ng kabuuang lupa ng bansa. Sa Pilipinas, ang Mindanao ay kinikilala bilang pinakamalaking sakop ng kagubatan at nagtataglay ng pinakamaraming bilang ng mga puno. Maraming uri ng punong kahoy ang makikita sa mga kagubatan ng Pilipinas.
Narito ang ilang mga punong kahoy na matatagpuan sa ating bansa. Narito ang nara, molave, kamagong, yakal, ipil-ipil, at apitong. At ang iba pang mga yamang gubat ay ang ratan, kawayan, dagta, prutas, halamang gamot, at mga hayop. Pagmimina. Pagmimina o mining. Ang pagmimina ay ang pagkuha ng mga mineral mula sa ilalim ng lupa. Ang mga mineral ay ginagamit sa paggawa ng kagamitan, gusali at makina at malaki ang kinikita mula sa pagluluwas nito. Ang ilang mga mineral na makukuha sa ating bansa ay ang ginto, pilak, tanso, chromite at nickel. Pangalawa, ang Pilipinas sa may pinakamalaking deposito ng nickel sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Surigao. Muli, narito ang mga pangunahing mineral at lugar na kanilang mapagkukuhanan. Nickel sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang ginto naman ay sa Benguet, Camarines Norte, Masbate, Surigao, Sulu at Zamboanga. Tanso sa mga lalawigan ng Cebu, Benguet at Nueva Vizcaya. Ang chromite naman ay sa Eastern Samar at Surigao del Norte at ang pilak ay sa Masbate. Pang-industriya at pang-komersyo. Pang-industriya at komersyo. Ito ang gawaing nakatuon sa pagpoproseso ng hilaw na materyales o raw materials at pagbenta ng mga yaring produkto. Ang industriya ay ang paggawa ng iba't ibang produkto sa pabrika. Halimbawa, electronics, tela, pagkain, sasakyan, gamot at marami pang iba. Ang komersyo naman ay ang pagbibili at pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo. Ang mga halimbawa nito ay grocery, mall, tindahan, bangko, online selling at iba pa. Dahil isa rin sa pangunahing gawaing pangkabuhayan sa bansa ang industriya ng paggawa at komersyo, madalas ay makikita ang ganitong uri ng mga gawain sa mga pamayanang urban. Kalimitang nakasentro ito sa mga lungsod ng National Capital Region o NCR, Metro Davao, at Metro Cebu, at maging sa mga mauunlad na probinsya sa bansa tulad ng Cavite, kung saan matatagpuan ang Philippine Export Processing Zone o PEZA, ang Sarangani Economic Development Zone sa South Cotabato at Freeport Area of Bataan sa Bataan. Gayon din ang Clark Freeport Zone sa Pampanga at Subic Bay Freeport Zone sa Zambales. Sa larangan naman ng sektor ng serbisyo, kabilang dito ang mga bangko, paaralan, ospital at business process outsourcing o BPO na nagbibigay ng maraming trabaho. Ilang mga BPO industry sa ating bansa ay ang call center, customer service, technical support at online services. Isa ito sa pinakamalaking nagbibigay ng trabaho sa ating bansa. Narito naman ang mga pakinabang ng likas na yaman sa ating ekonomiya. Ang mga likas na yaman ay nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng trabaho, nagpapataas ng kita ng bansa, pinanggagalingan ng hilaw na materyales o raw materials, nagpapalawak ng kalakalan, at nagpapataas ng gross domestic product o GDP. Narito ang tatlong pangunahing sektor ng ating ekonomiya. Ang sektor ng agrikultura kasama ang pagsasaka, pangingisda at panggugubat. Ang sektor ng industriya kabilang ang pagmimina, pabrika, konstruksyon, elektrisidad, tubig at gas. At ang sektor ng serbisyo kasama ang edukasyon, ospital, bangko, hotel, restaurant, transportation, BPO at turismo. Ating tandaan, ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Ang uri ng kabuhayan ay nakabatay sa lokasyon at heograpiya. Ang pagsasaka at pangingisda, ang pangunahing hanap buhay sa mga rural na lugar. Ang industriya at komersyo naman ay karaniwang nasa mga lungsod.
Kailangang gamitin ng responsable ang mga likas na yaman upang mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Abangan mga bata ang ikalawang bahagi ng ating aralin sa mga gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas para sa mga pagsasanay. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.